Okay, so i-unbox natin guys itong bagong Xiaomi 14 at habang ginagawa ko 'tong video na 'to, hindi ko pa alam yung talagang magiging SRP ng phone na 'to dito sa Philippines. Pero if ever na gusto niyong i-check sa Lazada yung magiging presyo nito, nandiyan pa rin yung link sa description box sa baba. Or if ever na habang ine-edit yung video na 'to ay malaman namin yung presyo, lilitaw somewhere dito sa display yung price nito. Okay, so unbox natin. Okay, so makikita ninyo na yung box itong Xiaomi 14 ay white pa rin all over. Tapos, meron tayong Xiaomi 14 na text sa gitna at co-engineered with Leica. Tapos, yung nandito sa atin guys, ay yung Jade Green at 512 gigabytes na variant. Pero if ever na ayaw nyo yung Jade Green, meron pa tong black, tsaka white. Okay, tapos pag tingnan natin tong likod, meron tayong sticker dito. Natatanggalin lang. Okay, punitin lang natin yan. Okay, so pag open ng box, itong document sleeve na merong Xiaomi branding yung makikita natin. And syempre meron pa rin tayo ditong SIM ejector pin, mga documentation, at saka yung ating jelly case. Okay, silipin natin yung jelly case saglit. Okay, so parang doon sa Redmi 12, Redmi 13 series, ayan, kulay gray na yung ating jelly case. Actually, this time, parang sakto lang na ganito yung itsura ng jelly case. Kasi yung camera module, nakita ko na kasi mga pictures, yung camera module ng Xiaomi 14, kulay black yung paligid. Kaya kahit pa ibang kulay na case yung isuot natin, babagay pa rin kasi nga black yung camera module. So itong case na to, yan, sigurado, bagay na bagay sa Xiaomi 14. So tingnan natin yan mamaya. Okay, so ito na yung ating phone. Yan, nakabalot sa isang plastic na merong top specs. Yan, makikita niyo yung top specs niya. Yung kanyang mga camera ay Leica Professional Optical Lens. Tapos meron ng custom image sensor na inilagay dito yung Xiaomi na exclusive sa Xiaomi phone na naka HyperOS at naka Leica lens. Tapos flagship yung ating chipset Snapdragon 8 Gen 3. Tapos 120Hz. Actually makikita ninyo 1 to 120Hz yung kanyang AMOLED display. So LTPO or dynamic refresh rate yung inilagay nila dito. Tapos 90 watts na yung ating charging speed. So tanggalin natin. Okay, ito guys, yung Jade Green. Ayan, napaka-glossy, grabe. Kapitin ng smudges. Oh, di ba? Ang lala, grabe. Pero kapag inilagay natin yung jelly case, try natin na makikita ninyo na neutral na yung color niya. Tatakpan yung pagiging green niya. So, kapag ganito yung mga case na pipiliin natin, parang bawat case na ilalagay natin dito sa Xiaomi 14, nagbabago din yung kulay ng phone. Ayan. Ayos, diba? Tapos meron tayong protection dito sa kanyang camera bump na makapal-kapal. Tapos, flat na rin yung sides natin dito. Ayan. Grabe pati yung mga gilid niya guys, talagang fingerprint magnet. Ayan. So, hindi naman siya sobrang nipis, pero dahil flagship phone to, tapos yung kanyang camera ay hindi basta-basta, acceptable yung kapal na yan ng Xiaomi 14. Okay, tabi ko muna to. Tingnan natin ibang laman ng box. Okay, so meron tayo ditong 90 watts. Ayan, na hypercharge or charger. USB pa rin yung ating port dito. Ayan. Tapos, last na makikita natin sa box ay yung USB-A to USB-C cable. Okay, so na-turn on na natin itong Xiaomi 14. So, i-setup ko muna to. Tapos, tetest ko yung camera niya. Balikan ko kayo. Okay, so fully setup na guys itong ating Xiaomi 14. At nakakuha na ako ng ilang mga benchmark, mga sample photos at video. So, pag-usapan natin. Okay, so una natin balikan dito ay yung kanyang design. So, tanggalin ko lang ulit yung case para ma-appreciate natin yung ganda ng kanyang jade green na colorway. So, again guys, kagaya na sinabi ko kanina, sobrang glossy ng phone na to. Ayan, no? Talagang hindi ko siya marirecommend na gamitin nyo ng walang case kasi mamumroblema lang talaga kayo sa smudges. Pero if ever na white yung color na pipiliin ninyo, better kasi hindi ganun kahalata yung fingerprints doon. Okay, so makikita ninyo na yung kanyang camera bump or camera island, kung ano man gusto yung itawag dyan, malaki talaga. Kasi malaki din yung mga camera sensors ng phone na to. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga samples. Tapos ayun nga, may kakapalan siya na talagang hindi magiging stable itong phone na to kapag nilapag natin sa table natin. Tapos dito sa taas, wala tayong makikitang kahit ano. Ayan, mga antenna lines lang. Tapos dito sa may bandang kanan, ang makikita natin ay yung volume up and down buttons, pati yung kanyang power lock
button. Dito naman sa may left side, malinis na malinis din. At dito naman sa baba, yung SIM tray, yung main mic, USB-C port at yung ating main speaker. Okay, ito guys yung ating SIM tray. So, dual SIM lang siya. Wala siyang lalagyanan ng micro SD card. So, hindi ito expandable. Kaya mas maganda, highest variant yung pipiliin ninyo kung possible. At syempre, dito sa harap, makikita natin ang ating selfie camera na punch hole. Meron na tayong pre-installed na screen protector at yung kanyang mga bezel, makikita ninyo na talagang pantay na pantay sa lahat ng sides. Yung ating biometrics, yung ating fingerprint scanner ay in-display, so optical yung ginamit nila. Sana lang talaga dumating yung time na gamitin na rin nila yung ultrasonic kagaya sa Samsung, no? Mas maganda sana. Pero syempre, mas magiging mahal talaga yung phone kapag ganun. So itong Xiaomi 14 guys ay merong IP68 dust and water resistance. So pwede nating ilubog daw sa tubig ng 1.8 meters kung hindi ako nagkakamali for 30 minutes. Pero malamang sa malamang hindi pa rin kasama sa warranty yung paglubog natin sa tubig. So ingat-ingat pa rin guys. Tapos yung kanyang USB-C port dito ay USB-C 3.2 Gen 1 na. So mabilis talaga yan at pwede tayong makapag data transfer dito ng sobrang bilis. Ayun, kung tatanungin niyo naman ako guys tungkol sa haptic feedback nitong Xiaomi 14 ay grabe, the best. Talagang flagship na flagship yung feels. Grabe oh. Talagang feel na feel mo yung bawat pindot dito sa keyboard. So highly recommended na huwag niyong patayin para mas maging immersive yung pagta-type natin. At munti ko na makalimutan, yung kanyang secondary speaker ay nandito sa may taas, sa may earpiece, at yung kanyang main speaker dito sa may ibaba. So kapag nag-landscape mode tayo, hindi natin matatakpan yung kahit alinman sa mga speaker na yan. So halimbawa, nakaganyan tayo, makikita nyo na, ayan, hindi natatakpan yung main. Tapos syempre yung ating secondary dahil nandito sa may earpiece, hindi rin matatakpan. So mas immersive yung experience natin. At dahil naka Dolby Atmos tayo dito sa speaker ng Xiaomi 14, sobrang ganda ng tunog, sobrang clear, tapos hindi sabog kahit itodo natin yung max volume. And pagdating naman sa display, meron tayo ditong 6.36 inches LTPO OLED, 1.5K yung kanya resolution or 1200 by 2670. Tapos 120Hz yung ating max refresh rate. Supported niya yung Dolby Vision HDR10 Plus at aabot ng 3000 nits yung kanyang peak brightness. At yung display nitong Xiaomi 14 ay naka-Corning Gorilla Glass Victus. So in short guys, talagang flagship. Kahit yung display ng phone na to as in walang compromise. Tapos color accurate din dahil DCI-P3 yung kanyang color coverage. At pagdating sa kanyang LTPO OLED, itest natin kung hanggang saan bababa yung kanyang refresh rate. Okay, so yung refresh rate natin ngayon or refresh rate setting ay naka-auto. So makikita ninyo, ayan, nakalagay sa taas, auto. Ayan, umaabot ng 120Hz yung ating refresh rate kapag nag-i-scroll tayo, ganyan, ginagalaw natin yung display. Ayan. Pero kapag binitawan na natin, bumababa siya hanggang 10Hz. Okay, yung sinasabi ng Xiaomi ay 1 to 120Hz. Kagaya nung nakita nyo dun sa cover or dun sa plastic cover nitong Xiaomi 14. So malamang sa malamang yung 1Hz na yun ay ma-experience natin sa AOD or always on display. So try natin yun. Okay, so kagaya na makikita nyo guys, naka-always on display na tayo. Yan, isang tap, tapos lilitaw na yan. Pero makikita ninyo na 10Hz pa rin yung nakukuha nating refresh rate. Mababa na yan actually. Makakatipid na tayo sa battery kasi ibang mga phones hanggang 30Hz lang yung kaya nilang ibigay sa AOD. Pero dito 10Hz. So napakababa. Yun nga lang, hindi pa rin natin makita or makuha yung 1Hz na refresh rate. Okay, tingnan natin yung display settings kung pwede nating ma-customize yung kulay which is sigurado naman. So puntahan natin yung color scheme. Yan. So meron tayong original color Pro para sa mas realistic na color reproduction. Pero if ever na gusto natin maging vibrant, vivid yung pipiliin natin at para ma-enhance yung color, saturated naman. Pwede ding adaptive yung colors na makikita natin dito sa display. Depende sa environment or ilaw na meron tayo. Tapos dito sa baba, pwede nating ma-customize yung kanyang color temperature. Ito naman yung settings ng kanyang refresh rate. So makikita ninyo, ayan, pwede tayong mamili between 60 or 120Hz. Ayun, good news guys, yung kanyang Widevine security level, level 1. So makakapag-play tayo ng mga HD content sa mga streaming services. Pero check na rin natin ang mismong Netflix application. Ayan, so malinaw din guys na Full HD yung kanyang max playback resolution. Tapos meron siyang support sa HDR10 at Dolby Vision. So again, wala tayong makitang compromise dito sa display ng Xiaomi 14. Talagang flagship na flagship.
Ayun, pagdating naman sa kanyang performance, naka HyperOS na tayo dito out of the box, 1.0.1 yung kanyang version. Tapos Android 14 na yan, Snapdragon 8 Gen 3 yung ating chipset. Tapos yung kanyang RAM ay LPDDR5X na 12GB. 512GB naman yung storage niya na UFS 4.0. Meron tayong memory extension or virtual RAM up to 8GB. So, in total, para meron tayong 12 or 20 gigabytes kasi meron tayong 12 gigabytes na physical RAM kung itotodo natin yung kanyang virtual RAM. Pero tingnan natin yung effect sa performance kapag naka-enable at naka-disable yung memory extension. Okay, so ito yung kanyang Antutu score kapag naka-on yung kanyang memory extension. 1,924,770. So almost 2 million na guys yung Antutu score ng phone na to. Pero check natin kapag naka-off yung kanyang memory extension. Ayan, tumaas talaga kasi 1,957,277 na yung score. So, ang galing, di ba? So, malaki talaga yung epekto sa performance kapag naka-off. So, dahil malaki naman na, 12GB na yung RAM natin, I suggest, i-off nyo na lang. Ngayon, hindi ako nakakuha guys ng wildlife stress test para makita natin sana yung temperature nito sa pinakasagad na performance kasi nag-overheat. Tingnan nyo to. Ayan guys, so, nag-overheat siya bago pa matapos yung ating wildlife stress test. Actually, nasa pang ano pa lang siya, parang pang 5 or pang 8 phase pa lang nung test. Ito na yung inabot niya. So, hini-hini pa rin tayo guys sa paggamit. Although, sinabi ng Xiaomi na bago yung cooling system na inilagay nila dito, pero makikita natin na medyo powerful talaga yung chipset. Yan, kaya hindi pa rin makompensate ng kanyang cooling system. Ngayon dito sa NBA Infinite, pag tinignan natin yung graphic settings, lahat or yung pinakasagad, pwede nating maset dito sa NBA Infinite dito sa Xiaomi 14. Ayan, meron tayong Ultra, meron tayong Super, ayan, pati yung kanyang MSAA or yung aliasing, pwede nating i-times 4, yung ating special effects quality, Super din, lahat guys, talagang sagad na sagad. So, check natin yung performance. Okay, so as expected guys, napaka-smooth ng gameplay natin dito. Ayan. Wala tayong ma-feel na hirap sa kanya. Ayan. Tapos, dito sa Game Turbo, makikita nyo pwede pa natin i-boost yan. At umaabot tayo ng 120 FPS guys dito sa gameplay. So, yes, makakapag-ano talaga tayo dito. High refresh rate gaming. Napaka-smooth ng performance. So, try natin sa SpongeBob. So, same sa NBA Infinite, makikita ninyo na yung graphic settings natin dito sa SpongeBob ay sagad na sagad. Ayan. So, tingnan natin yung performance kung maglalag ba siya kasi nga, mabigat tong game na to. Okay, so far guys, wala akong ma-feel na lag sa kanya. Magkakatalo na lang talaga kapag nag-overheat na naman tong phone na to habang nag-game tayo. Doon tayo makakaramdam for sure ng lag dito sa Xiaomi 14. So again, pagdating sa performance, okay siya. Wala tayong magiging problema sa phone na to. Yun lang, yung kanyang thermals, doon tayo may problema. So, hinay-hinay pa rin dito sa phone na to kapag nag-games tayo. Okay, so dito tayo sa camera. So, yung kanyang main shooter ay 50 megapixels, 1.6 aperture na merong OIS. Yung kanyang 3.2 times telephoto camera ay 50 megapixels din na 2.0 yung aperture at meron ding OIS. At yung kanyang ultra-wide naman ay 50 megapixels din 2.2 aperture. Yung kanyang selfie camera ay 32 megapixels. At ang isa pang good news, yung kanyang selfie camera ay pwede nang mag-shoot ng 4K video recording. Sa wakas, flagship na talaga. So, nice. Mamaya, tatry natin yan. So, ang galing ng ginawa ng Xiaomi dito sa camera setup ng Xiaomi 14 kasi yung tatlong camera niya, pare-parehong 50 megapixels. So, most likely, yung details na makukuhanin ng bawat camera na yan ay pare-pareho pati na rin yung kulay. Again, mamaya tetest natin yan. So, ano masasabi nyo sa camera na nilagay nila dito sa Xiaomi 14? Comment kayo dyan sa baba. Sa ngayon, tignan muna natin ang mga sample photos at videos.
Okay, so ito yung 4K 30 frames per second na video recording dito sa Xiaomi 14. And meron tayong steady tsaka parang steady pro na mode para mas maging stable pa siya. Pero ito pa lang guys, okay na eh. Kung naglalakad lang naman tayo, pwede na to. Maliban na lang kung gagamitin natin to habang tumatakbo tayo o i-mount natin sa bike, motor. Pwede yung steady or steady pro. Yun nga lang magiging ano lang siya, 1080p. Yun na yung pinakasagad na resolution na pwede nating ma-record. So try natin ngayon yung zoom. Pwede tayong mag-zoom hanggang 15. Yan, 15 times. Yan, stable pa rin kahit mag-pan tayo. Yan. Okay, balik natin. Yan. Ito yung ultra wide. Yan, ultra wide lens. So 4K pa rin kahit naka ultra wide tayo. Okay, so hanggang 4K 60 frames per second yung video recording natin dito sa harap ng Xiaomi 14. Matagal-tagal din natin hinintay na magkaroon ng 4K selfie yung kanilang mga flagship. So ito na yun. Ayan, tingnan natin yung dynamic range niya. So dito yung araw. Ayan, talikod tayo sa araw. Okay naman. And stable din siya, in fairness naman sa kanya. Kahit naglalakad tayo, hindi tayo sobrang alok. Hindi lang sobrang wide, pero pwede na. Ay, ano masasabi nyo? Comment kayo sa baba. Okay, so dito tayo sa battery. 4,610 mAh yung capacity at capable sa 90 watts na hypercharge ng Xiaomi. Pero meron din tong 50 watts na wireless charging at 10 watts na reverse charging. Okay, so unahin ko na muna guys yung kanyang charging. So, from 13% to 100%, 33 minutes ko lang na-charge yung phone na to. So, ganun siya kabilis. Parang ano lang yun, siguro kumain lang tayo saglit. Pagbalik natin, fully charged na yung phone na to. Pero, keep in mind din na medyo nakaramdam ako ng alarming heat habang charge ko siya, lalo na kapag naka-enable yung speed or hyper charge. Pakita ko sa inyo kung paano i-enable yan. So, punta lang tayo sa settings, tapos hanapin natin yung battery. Yan. Tapos, pag nandyan na tayo, additional features, tapos boost charging speed. Ayan, enable lang natin. So, naka-enable to nung tinest ko yung charging nitong Xiaomi 14. Okay, so yun yung ating unboxing at quick review dito sa Xiaomi 14. Sa tingin nyo ba, okay yung phone na to para sa everyday use natin? Saan siya nag-excel sa tingin nyo? Sa display, sa performance, o sa camera? Comment kayo sa baba. O ako lang yung tatanungin ha. Ang ganda ng phone na to. Yung kanyang size, una sa lahat, ay hindi nalalayo sa iPhone 15 Pro. Talagang napaka-komportable kapag nagta-type tayo dito, nagte-text. Yun nga lang, pagdating sa thermals, medyo mag-iingat tayo sa phone na to kasi nakita natin na sobrang alarming yung heat na na-generate niya nung nag-test ako kanina sa wildlife stress test. So kapag mabigat masyado yung application or game na papatakbuhin natin dito, ayun lang, medyo may problema tayo. So for me, nag-excel tong Xiaomi 14 sa camera. Nakita niyo naman kanina. So, if ever guys gusto nyo bilhin yung phone na to, nandyan sa description box mo ba yung link sa Lazada. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing your reviews. This is Sulit Tech Reviews.